Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang aming hahatid na tiyak ay gigising sa ating mga damdamin. Paano kung sa paghahanap mo ng kasagutan sa mga tanong sa isip mo, naging biktima na pati yung puso mo na gusto na sanang makalimot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, matatagpuan mo ang lalaking gusto mo na sanang kalimutan. Narito ang kwentong pinamagatang Billionaire's Night with His Ex. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Muntik nang mapahalakhak si Shanna nang marinig ang magiging assignment. Nasa meeting sila noon. Silang mga writer, researcher kasamang producer. Nang Tayo Na at iba pa. Isang programang lumalabas sa cable network. Iyay, napapalakpak siya sa isipan. Ang ini-assign sa kanya, ang mag-research ng tungkol sa isang nauusong tourist attraction sa bansa. Isa itong ghost tours, kung saan sa mga lugar na napapabalitang haunted ang bumubuo sa itinerary ng tour group. Sakto raw iyon para sa Halloween special ng programa. Saktong-sakto rin sa panlasa ni Shanna. Mahilig siya sa paranormal. Noong college siya, ay naging member pa siya ng Spirit Questor Group at kinarir niya ang pagre-research at pag-aaral sa paranormal. Naging busy na nga lamang siya sa mga pangkabuhayang concern pagka-graduate, kaya unti-unti niyang napakawala ng interes na iyon. Ngayon ay nakaka-meet and greet na naman niya mga kaluluwa. Inggit match, Beshi, bulong ng katrabaho niya at kaibigan na rin. Si Matthew, kagaya niya, writer-researcher din ito. Lalaki ang kasiraan ni Matthew nung ipinanganak siya pero mas eba pa ngayon kung manamit kaysa sa kanya. He'll be staying in the place for a few days. Patuloy ng producer na lalo nagpatuloy ng laway ni Shanna. Para na rin pala siyang nagbabakasyon. Isang bahay, isang eskwelahan at isang abandonadong kumbento ang i-feature natin. So you will need a bit of time to research and interview the people there. Luckily, hindi ka matatakotin kaya pwedeng yung lumang bahay na rin na maging base mo. Doon kasi tayo magpo-focus dahil doon talagang balitang-balita mga ghost sightings. It is the equivalent of Baguio's La Peral Mansion. Iyon ay kung ang reputasyon sa pagiging haunted ang pinag-uusapan. Parang batang tinambakan ng laruan at candy ang pakiramdam ni Shanna. Ng mga sandaling iyon, dream assignment niya yon. Ini-imagine pa lang niya mga ghostly apparitions na posibleng makasalubong ay na-excite na siya. Para sa kagaya niya ng spirit questing, sa mga lugar na pinamumugaran ng sangkatutak na multo, ay maliit lang ang fear factor sa pananatili niya sa isang certified haunted house. Tanda pa niya ang spirit questing nilang ginawa sa Manila, sa film center. Nag-trans si Sylvia, member din ng grupong kinabibilangan ni Shanna. Isang bayolenteng kaluluwa ng worker na natabunan ng buhay nang gumuho ang isang palapag na ginagawa ng film center. Ang nakaharap nito, galit ang kaluluwa dahil baka nabuhay pa raw ito kung sinubukang hanapin kasama ang ibang nalibing sa guho. Pero itunuloy na agad ang pagpapatayo ng gusali, imbis na hanapin ng mga natabunan. Mahigpit na utos daw iyon ni Madam Emmy na determinadong ipatapos ang film center para sa Engranding International Film Festival na doon ang venue. Dahil doon, ang worker kasama ng ilan pang mga tao na buhay pa sana ay tuluyan ng namatay. Kinabahan sila sa mga kagrupo ni Sylvia dahil parang nawala ito sa sarili. Parang nahigop ang kamalayan nito at ang hindi nila mahila-hila pabalik. Salamat na lang at kusaring nahimasmasan si Sylvia pagkatapos ng kulang-kulang 1 oras. Napasabak si Shanna sa Diplomat Hotel, pati na rin sa pamosong La Peral Mansion, kung saan nakita niya mga kaluluwa mula sa iba't ibang dekada. May mga pagkakataon din na mga spirit questing ang grupo nila sa Ozone Disco. Doon ay sandaling naramdaman ni Shanna ang pinagdaanan ng mga kaluluwang nakausap niya. Para bang sumapi ang kamalayan niya rito habang binabalikan ng kaluluwa ang nangyaring trahedya. Halos nahimatay si Shanna sa hapding bumalot sa kanya habang nasusunog ang biktima na ngayon ay isa ng mga kaluluwang galit sa mundo ng mga buhay. Ang mga Perez ang may-ari ng ancestral house at doon ka rin mag-stay habang ginagawa mo yung research. Sino? Doon natigilan si Shanna. Saka kinilabutan. Daig pa niya ang nakaka-face-to-face ang isang nagwawalang poltergeist sa narinig.
Ang mga Perez? Sabi ng producer. Ilang henerasyon na sa pamilya nila ang bahay at kahit nung may nakatira pa raw doon, ay may mga paranormal activities na silang naiikwento. Lalo yung dumalas ngayon na caretaker na lang ang nandoon. Wala nang miyembro ng pamilya na papasyal sa bahay, which is a shame actually, dahil pang World Heritage Site ang ganda ng ancestral house. In fairness, well-maintained naman siya. Kung wala lang akong phobia sa multo ay maiinggit ako sa'yo. Dahil sa chance na magstay doon ng ilang araw. Wala nga akong phobia sa multo pero sa mga Perez meron sa loob-loob ni Shana. Katiwala lang ang nagbabantay ng bahay. Si Sonia. At siya rin lang ang naging contact person natin. Patuloy ng producer. Pumayag naman siya na magstay ka roon. Natuwa pa nga siya na may makakasama siya. So, are you game? Tanong nito sa kanya. Kung kanina yun ang itinanong sa kanya ay isang excited na yes ang isinagot ni Shana. Pero pagkatapos niyang malaman kung sino ang may-ari ng bahay, wait lang. Bigla ay gustong tumanggi ni Shana. Kung kanina ay nagdudurol siya sa ideyang makakaminggal niya mga ghost. Ngayon ay mukha ng isang ghost from her past ang naglalaro sa imagination niya. Si Vic Perez. Rather, Dr. Vic Perez. Unang kita pa lamang dito ni Shana ay nag-hyperactive na ang salivary glands niya. Ilang paligo ang lamang dito ni Derek Ramsey. Pero sa tingin ng maraming girls ay lumilevel ang hotness nito sa hunky actor. Kaya nga sa simula pa lang ay sure na si Shana na hahangaan lang niya si Vic. Dahil pagkatapos ay kakalimutan na. Imposible naman kasi na magkaroon ng something sa pagitan nila dahil sino pa ba siya para mapansin ito. Pero aba, may himala. Napansin siya ni Vic. Pagkatapos nga lang, sinaktan nito yung puso niya. Kaya paano siya ma-excite na halughugin ang ancestral house nito? Mabuti na lang at nagriring ang telepono ng producer nila. Nawala sa kanya ang pansin nito. Don't tell me na papa-apekto ka pa sa past mo na yon. Binulungan naman siya ni Matthew. Naikwento na rito ni Shana ang malaampalayang love affair nila ng lalaki kaya nahulaan siguro nito ang rason kung bakit nag-aalangan siya ngayon. Kukurutin kita sa singit, Beshi. Promise. Dream assignment mo to at kung hindi mo igagrab, mukhang may isa pang interesado. Sobrang interesado. May I add, pasimpleng tumingin si Matthew kay Jana. Writer-researcher di na kagaya nila. Competitive talaga si Jana, lalo pagdating kay Shana. Parang laging inaagawan ng kung ano. Maganda ang takbo ng karir ni Shana kaya siguro siya ang mas kinaiingitan ni Jana. Lahat ng mga assignments na napupunta sa kanya, pinagnanasaan nito, binabalak sulutin. It's not as if makakasalubong mo dun yung ex mo, right? Hindi siya kaluluwang ligaw na pakalat-kalat sa lumang bahay nila. Matagal na nga raw na walang family member na napapadpa doon. Patuloy na panunulsol sa kanya ni Matthew. Hindi nakasagot si Shana. Kung magpapaka-professional siya, alam niya na ang dapat gawin. Pero ang hindi talaga, ang pagtutol ng puso niya. Proof lang na hindi ka pa nakaka-move on. Na-imagine ni Shana na inirapan siya ng mahaderang bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi ako makaka-move on sa isang lalaking winasak yung puso ko. Hello, ano ka? Kontra niya. Pero oo, siguro nga ay mas tama sa mahadera self dahil may nararamdaman pa rin siyang pait sa panlasa. Mapapatawad ko na yung hindi ko pagkakaroon ng boyfriend pagkatapos ni Vic. Kahit nga yung hindi mo man lang pagpansin sa mga guys na nagpaparamdam sa'yo. Carry ko. Kung wala kang love life, mabubuhay ka pa rin naman. Pero kung mawawalan ka ng karir, aba, iba na yon. Parang makulit na bango si Matthew. Sayang at hindi niya ito pwedeng hampasin ng fly swatter. Mawawalan agad ng karir? Hindi ba pwedeng walang maidugtong si Shana? Sa panahong iyon ay karir na lang ang mayroon siya. Ang parents kasi niya nakalimutan na yata siya. Naghiwalay ang mga ito maraming taon na ang dumaan. Nagkaroon ng bagong mga pamilya. At kung malaki na siya ay hinayaan na. Nag-e-effort naman siya na makasama mga ito sa mga mahalagang okasyon. Pero ramdam niya ang pagiging third wheel. Kaya nga ang saya niya nang maging sila ni Vic. Dahil lang boyfriend siya kundi dahil kahit papaano ay pwede siyang mangarap na magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Kaya doble ang dagok sa kanya na maghiwalay sila ng lalaki. You really should be moving on. Pass is pass nga kasi. Giit ni Matthew. Mahaderang beke talaga ang peg nito at mas makulit pa kaysa sa mga friends niya na girls. So Shana, ano, go?
baling sa kanyang producer dahil nang matapos ito sa pakikipag-usap sa tumawag nito. Of course, sumagot na agad siya. Hindi na nag-isip pang mabuti. Kapag ginawa kasi niya yon ay baka tumanggi pa siya. Hoo! Kasabay ang sigaw ay iwinagayway ni Vic ang kamay sa ere. Dapat lang, siya at ang kasama niya si Don, they were just reached the mountain summit. At hindi madali ang bundok na inakyat nila. Inulan pa sila, kaya may punto na inakala ni Vic na hindi na niya kakayanin magpatuloy. But he made it. I did it. Giit niya sa sarili na ewan kung bakit ayaw magdiwang. He just felt dead inside. Para siyang cellphone na na-drain ng baterya at ayaw nang mag-charge. Yung purpose niya sa pagsama sa kaibigan sa pag-akyat ng bundok at pagsabak sa iba't ibang adventures, hindi niya nakuha. Hindi siya makaramdam ng saya, ng exhilaration at ang tuwa sa nakayang gawin. Walang kabuhay-buhay. That's how he felt. Wala yung pinagkaiba sa nararamdaman niya noon bago siya makag-adventure. Huling gala nila iyon, pagkatapos ibabalik na uli siya sa trabaho. No, ang tindi ng protesta ng kalooban ni Vic. Isipin pa lang niya na nagbabasa siya ng chart ng isang pasyente o nakikipag-usap dito tungkol sa kung ano-anong sintomas, ay gusto nang mag-shutdown ng utak niya, which was really so weird and so tragic. Mahusay siyang doktor at gustong-gusto rin naman niya ng trabaho. Major burnout, iyon ang tingin niyang dahilan ng kawalan niya ng sigla sa pagpunta sa ospital na pag-aari ng pamilya nila. Ilang taon ding nag-focus siya, ng todo, actually sa trabaho niya. Kaya siguro yun ang kanyang inabot. Napagod siya, so he decided to go on a vacation. Kaso ay parang hindi yun tumalab dahil hindi bumabalik ang gigil at pananabik ni Vic sa pagiging mahusay. Sa pagiging mahusay na doktor actually. Right now, even after a minor triumph, he couldn't summon any enthusiasm. Balak niyang magsisigaw uli at baka sakaling mauto niya ang sarili na masaya siya. Imbes ay napaupo siya sa isang tabi saka isinubsob ang ulo sa mga kamay niya. Okay ka lang? Nilapitan agad siya ni Don. Just tired, pagdadahilan niya. Nag-angat siya ng ulo saka iginala ang tingin sa paligid. Sinubukan niyang ngumiti pero imbes ay napabuntong hininga siya. Nakakainis lang. Ayaw niyang ma-depress at pinipigilan din naman niya pero ang hirap palang labanan ng ganoong pakiramdam. You don't look so happy. Napansin na rin iyon ni Don. Too tired to show happiness. Katwiran na lang niya. Tired ka na ba na bago pa tayo magbakasyon? Kailangan mo ako mag-adventure para ma-recharge ka. I guess it didn't work. Komento ng kaibigan. Dapat siguro isinama mo si Reyna. Lalong nawala sa mood si Vic. What the hell for? Don't tell me, nagkakalabuan agad kayo. Pang-ilang girlfriend mo na ba yan at walang tumatagal sa kanila? What gives, man? Hindi alam ni Vic ang isasagot. Don had been on his case for quite a while now. Kinukulit siya ng kaibigan na mag-girlfriend. Madalas na may ipinakikilala kung sino-sino sa kanya. Ito nga nag-i-introduce sa kanila ni Reyna. Just having some problems. But well, sort it out how. Ayaw ni Vic na isipin ng kaibigan na wala na siyang kakayahan na gawing successful ang isang relationship. I hope so, sabi ni Don. Oh, selfie naman tayo. Ang hirap akyatin ng bundok na to ha. We should have something to show for it. Pang-bragging rights. Man lang. Panay ang kuha nito ng litrato. Si Vic naman, pilit na ngumiti para man lang kahit sa picture ay mukha siyang may buhay. Maya-maya ay may nag-ring sa cellphone niya. Pangalan ni Rain ang nasa screen. Hindi niya sinagot iyon. Ayaw niyang mas talong masira yung mood. Baka pati ang kakatiting na lang na sayang dala ng achievement niya sa pag-akyat ng bundok ay mabura kapag pangit ang itinakbo ng pag-uusap nila ng dalaga. Hinayaan na lamang niya mag-ring ang telepono. Walang duda, haunted ang bahay na tutuluyan niya. Kahit siguro hindi pa naririnig ni siya na ang reputasyon niyon, ay malalaman agad niyang may namumugad na mga kaluluwa roon. Unang tapak pa lang kasi niya sa loob, ay nanayo agad lahat ng balahibo niya sa katawan. No problem, sanay siya sa ganoon. Mukhang mapayapa naman ang mga kaluluwa roon kaya hindi siya naaalarma. Inihatid si Shannon ng service vehicle ng network pero nakaalis na rin yung driver. Sinamahan naman siya ng caretaker ng bahay na tawagin na lang daw na ate sa kanya, papunta sa kwarto ng kanyang gagamitin. Wala na ho talagang miyembro ng pamilya na gagawi rito. Gusto lamang niya makasiguro na
Nawala siyang Vic na biglang makakasalubong doon. Wala na eh. Nakakaawa tuloy itong bahay. Parang kinalimutan na. Kung sa bagay, nakakatakot nga siguro para sa kanilang matulog dito. Nagsimula magkwento si Ate Sonia tungkol sa mga pangyayaring nagpatindig daw ng mga balahibo nito. Kagaya na lang ng mga yabag na naririnig sa gabi kahit walang ibang tao sa bahay. Kung minsan daw ay may naririnig doon na umiiyak. Ikaw ba? Hindi ka natatakot? Usisa ng caretaker. Hindi naman po masyado. Si Shana naman na nagkwento ng mga karanasan niya bilang spirit quester. Basta ba huwag lang sila magiging bayolente? Walang problema sa akin. Pagtatapos niya. Hindi naman sila bayolente. Nagpaparamdam lang. Yung iba raw na napapadaan dito tuwing gabi, may nakikita, lalo na doon sa hardin. Pero ako, salamat naman at wala. Nakakarinig lang ako ng mga kung ano-ano at may pagkakataon na nagtatayuan yung balahibo ko. Pero hanggang dun lang yon. Mabuti na rin yon. Kung hindi, baka hindi ko kayanin magtagal dito. Nawala ang pansin ni Shana sa sinabi ni Ate Sonia. Para kasing nahila ang mga mata niya papunta sa portrait na nakasabit sa landing ng grand staircase na inaakyat nila. Napasinghap siya at parang may sumuntok sa kanyang dibdib. Kahawig na kahawig ni Vic ang lalaki sa portrait. Si Senyor Vic Perez po yan, sabi ng caretaker na napansin yata kung saan siya nakatingin. Siya ang uniko iho ng mag-asawang sina Senyor Victor at Senyora Dory. Lumipat ang tingin ni Shana sa portrait na katabi ng lalaki. Babae naman yon. Yun po bang asawa niya? Hindi. Hindi. Nagulat naman siya. Kadalasan ay portrait na mag-asawa ang sinasabit na magkatabi sa luma o bagong bahay man. Sino po yan? Tumingin uli siya sa portrait. Ang alam ko girlfriend siya ni Senyor Vic. Maaga po siyang nabyudo? Umiling si Ate Sonia. Intriguing, naisip ni Shana. Wala naman kasing naikwento sa kanya si Vic tungkol sa ninuno nito. Sino po? Hindi na ituloy ni Shana ang pagtatanong dahil may tumunog na telepono. Excuse me lang, pasintabi ni Ate Sonia na may dinukot mula sa bulsa na suot nitong kaftan. Hello? Ay sir, oo naman sir, walang problema. Habang may kinakausap ang katiwala, ay pinagmasa na lamang ni Shana ang dalawang portrait. May nasisen siyang kakaibang enerhiya sa hangin habang nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa mga iyon, kaya hula niya posibleng kasama ang kaluluwa ng sino man sa dalawa sa mga nagpaparamdam sa bahay. Sinaktan ko siya, parang may narinig na boses si Shana sa isipan niya. Gusto kong sabihin sa kanya na wala akong ibang minahal kundi siya. Halika na. Napalundag pa siya ng kalabiti ng caretaker. Ay, magugulatin ka rin pala. Natatawang sabi nito. Halika na sa kwarto mo at na makapagpahinga ka na sandali. Mamayang kaunti ikakain na tayo. Iniwan na agad siya ni Ate Sonia matapos ihatid sa kwarto na kanyang gagamitin. Marami pa raw kasi itong aasikasuhin. Inatupag naman ni Shana ang pag-aayos ng mga gamit niya. Malaki at maaliwalas ang kwartong ibinigay sa kanya. Isang antigong cabinet ang pinaglagyan niya ng kanyang mga gamit. At pagsara niya ng pinto ng cabinet ay napatingin siya sa malaking salamin na katabi niyon. Napasingap siya. May nakita kasi siyang nakatayo sa kanyang likuran, pero nang lumingon ay wala siya nakita. Nandito ng welcoming committee. Nakakapagod ang mahabang biyahe. Dahil hindi naman creepy sa pakiramdam ni Shana ang paligid, ay nahiga na lang muna siya sa kama pagkatapos niya mag-ayos ng gamit. Ilang minuto lang ang lumipas ay naidlip na agad siya. Nasa labas ng condo unit si Vic. Dala ang isang container ng soup ay dadalawin niya ang lalaki. Nabanggit kasi ng sekretarya ni Vic sa klinik na masama raw yung pakiramdam ng lalaki, kaya hindi ito nakapag-klinik. Nasa condo raw si Vic, nagpapahinga. Walang sumagot sa pagdodoorbell niya kaya nag-alala siya sa Shana. Baka kung na paano yung lalaki. Nilakasan pa niya ang pagkatok kasabay ng pagtawag sa cellphone nito. Nakailang ring ang phone nito bago may sumagot. Hindi si Vic kundi isang babae. This is Vic's phone. Namamaos ang boses na sumagot. Parang kagigising lang. But he's still asleep. I can take a message. Presenta nito. Sino ka? Parang hinahampalos ng payong si Shana. Bakit may babaeng kasama si Vic na malakas ang loob na sagutin yung telepono nito? At may I can take a message pa itong nalalaman. This is Kathy. And who's calling? Hindi na lang payong ang pakiramdam ni Shana na humahampas sa kanya. Maso na. Nanlamig din ang buo niyang katawan. Kilala niya si Kathy.
ang talanditay na pinagsisiksikan ni Tita Celine kay Vic. Kumpurihin ni Tita Celine ang talanditay at sa harapan niya talaga. Para bang si Kathy ang pinakamahusay na imbensyon ng dakilang may likha. Kathy is smart and oh so beautiful. She was her own business and at young age, she had gotten ahead in life. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng kondo at umambad kay Shana, si Kathy na nakasuot ng robe. Hinihingal na napadilat si Shana. Ang sama naman ng panaginip niya. Ay putik, gigil niyang pinunasan ang luhang hindi niya napigilan sa pagpatak. Ano pa ba naman ang iiyakan niya? Nag-break na sila ni Vic, matagal na. Ang haba na ng panahon niya para makamove on. Nakakainis na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siyang sakit kapag naaalala ang ex-boyfriend at ang nangyari sa kanila. Bumaba na si Shana ng kama. Baka gutom lang kaya mababaw ang kanyang luha. Dediretso na dapat siyang lumabas ng kwarto pero hindi niya nagawa dahil sa pigurang tumambad sa kanya pagbukas niya ng pinto. Nagtayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan.